Nateto na, pag-usapan po muna natin itong nakakahiyang balita na nakita po natin. Kaya nga ako, nagtatanong ako dito kina Alputera at dito po kina LRY mga kababayan at dito kina GYD kung ano pa ba ang mukhang iaharap nila mga kababayan dahil po sa pagsuporta nila dito po sa pamilyang Duterte. Di ba mga kababayan, pagka binabanggit natin yung Davao City, ang pumapasok po sa isipan natin pinaka-safe na city dito po sa ating bansa at yan naman talaga yung pinagmamalaki nung mga DD shit mga kababayan. Pero ano ang nangyari? Ito, tanong natin kina LRY ha, kay Small Boy at dito kina GYD at kina Alputera. Ano ang nangyari dito sa pamumuno ng mga taong sinuportahan ninyo? Bakit tila hindi na natatakot yung mga kababayang Pilipino po natin dito sa mga Duterte sa lugar nila? Akala ko ba galit ang mga Duterte sa magnanakaw? Akala ko ba galit ang mga Duterte sa gumagamit ng ipinagbabawal na bato? Kaya nga sinuportahan sila ni LRY kay Small Boy sa pamamagitan ni Alputera. So ngayon basahin po natin itong nakita po natin mga kababayang kahihiyan dito po sa nangyari dito sa Davao. Kasi sa totoo lang puro kahihiyan na lang naman talaga yung nangyayari dito sa mga kaalyado ni Duterte, especially sa mga kamag-anak pa mismo ni Digong. So ngayon sabi po dito, sa nakita po nating balita galing po sa TV Patrol, pinagkukuha ng 3 kawatan ng hindi bababa sa 100 na pirasong cellphone sa isang gadget store sa Barangay Turel, proper sa Davao City mga kababayan. Davao City pa mismo yan. Sabi po dito sa quote-in-quote, higit sa 100 na iPhone tinangay ng mga kawatan dyan daw po sa Davao City. Akala ko ba pinaka-safe na lugar, ito pong Davao City, ang yabang-yabang pa ni Mayor Basti Duterte. Diba? At saka nitong mga Duterte mga kababayan, nakala ko ba malinis ang Davao City pero bakit may mga ganito? Diba? Yan ba yung pinagmamalaki ng mga DD shit? Biruin nyo, mismong si Basti Duterte ipinahiya ng mga taga Davao. Dahil nagkaroon ng ganito mga kababayan, ipinahiya ng mga kawatan dyan po sa Davao. Biruin nyo mga kababayan, sabi nila malinis yung Davao, pero may mga ganito pala. Actually may video nga yan Hindi ko na lang ipapakita sa inyo mga kababayan kasi nga, alam nyo na baka magkaroon pa tayo ng violation ika nga. Ngayon ito maliwanag na itong Davao pala hindi ligtas dahil kahit yung cellphone ninyo mga kababayan, malaki pala ang posibilidad na mawala po dito once na pumunta kayo ng Davao City. Sa bagay mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, sunod-sunod na kamalasan at kahihiyan na ang nangyayari po sa mga kaalyado ng mga Duterte. Dahil kung titingnan nyo nga, di ba ito pong tiyuhin at tauhan ni Senator Robin Padilla, isasabi na po ng NBI kaugnay po ng pagpapatakas dito po kay Senator Bato de la Rosa. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, nung nangyari yung isa sa pinakamainit na issue dyan po sa Senado, yung pagsulpot ni Bato tapos yung biglaang pagtakas niya, ang tumulong po dyan, ang hinihinalang tumulong, yung tiyuhe ni Robin Padilla at ito pong si Senator Robin Padilla. So ngayon, pinapasabi na sila ng NBI dahil nga po sa pagtulong kay Bato para makatakas. So ito, i-play po natin. Hindi pa rin nakatutugon sa patawag ng National Bureau of Investigation si Oy mga kababayan baka mamaya isisi na naman kay Presidente yung nangyaring nakawan ng cellphone dyan po sa isang store dyan sa Davao City. Ang may control na dyan yung magaling na mayor nila na si Basti Duterte. Nakala mo pag nagsasalita napakalinis at kinakatakutan ng mga taga Davao. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Ating Office of the Senate Sergeant-at-Arms, Mau Aplasca, ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay ito ng shooting incident sa Senado noong May 13 at umano'y pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado noong madaling araw ng May 14. Sa ngayon, may binuong panel of... sabi dito ni Gijosa Bayobo, malinis ang Davao, Sir Jake. Walang magnanakaw, walang droga at basura. Alam ko na, sarkasam yan Yung basura nasa harap mismo ng DNR. Yung magnanakaw, yung kababasa lang natin kanina. Yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato, uy, malimit mahulihan dyan Diba ng malalaking halaga ng ipinagbabawal na bato dyan po sa Davao City.
prosecutors Kaya napakalinis talaga ng Davao ngayon. Napaka-safe mga kababayan kasi nangyayari yung mga ganyang klase ng pangyayari. Anyway, tuloy pa natin. na ang Department of Justice na siyang nangangasiwa sa investigasyon sa naturang insidente. Oo. Wala kaming minano ng schedule, binibigay nga. Voluntarily and give a statement, we will more than willing to do so. Pero in the meantime, we have submitted a report to the Department of Justice for their proper disposal. At lahat kami ng involved na doon sa Senate, hindi lang nung May 13, pati yung May 11, was already interviewed by the panel of DOJ. So we cooperated on that and we leave it to the DOJ kung what will be their recommendation and findings. Samantala, ipinasusubpina na ng NBI Dapat naman nga talaga mga kababayan, ipatawag yung mga yan kasuhan ng obstruction of justice. Kasi nga pinatakas nila si Bato de la Rosa at tinulungan pa nila na makatakas sa pananagutan etong si Bato. ay ang Chief of Police ng Pasay City na si Police Colonel Joselito De Sesto, ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles at ang tiyuhin ni Senator Padilla na si Virgilio Carino kaugnay ng umano'y pagtakas ni Senator De La Rosa. Tiniyak ng NBI na tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang monitoring sa mga posibleng lugar kung saan nagtatago ang senador. Kaya nga mga kababayan, di ba, kung makikita po ninyo, since naging mainit na naman itong usapin ng pagpapatakas ni Robin Padilla dito po sa dito kay Senator Bato de la Rosa, hindi rin may kakaila mga kababayan na mainit na pinag-uusapan ngayon yung juvenile. 'Di ba yung batas na isinulong ni Senator Kiko Pangilinan. At nung nasa Kamara yon, ang isa sa mga bumoto doon mga kababayan na yung ama nitong si Barsaga. 'Di ba? So ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, dapat naman nga talaga amyendahan na ito pong juvenile. Dapat po talaga mga kababayan, yung mga minor de edad na nagkakasala sa kamay ng pananagutan, dapat ilagay talaga sa isang detention facilities na kung saan tuturuan sila ng magandang asal at kapag dumating na sila sa tamang edad mga kababayan, dapat talagang harapin nila yung mga krimen na ginawa po nila. So dapat talaga amyendahan na. So ngayon mga kababayan, ang problema lang naman, kaya pinagtatalunan yan, yung taong nagsusulong na amyendahan at ibaba sa 10 taong gulang yung mga dapat parusahan mga kababayan, tao na na questionable. Paano ko nasabing questionable? Gusto ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang yung pagpapanagot doon sa mga batang nakakagawa ng kasalanan, pero etong si Bato de la Rosa mga kababayan, nasa 8 gulang na, pero pinatakas niya pa. Hindi niya hinayaan na managot sa kanya mga kasalanan. Kaya nagkakaroon mga kababayan ng pagtatalo-talo po dito Kasi ako naniniwala ako na no one is above the law. Kung maaari talagang amyendahan, ibaba sa 11, grabe naman yung 10 taong gulang mga kababayan Ibaba kahit sa 11 taong gulang. Dapat talaga maamyendahan na yung juvenile. Pero mga kababayan, kaya nagkakaroon nga ng pagtatalo-talo dito, yung isa sa nagpupumilit na amyendahan yan, which is etong si Senator Robin Padilla, alam naman nating lahat na siya ang nagpatakas kay Bato de la Rosa na nasa 8 gulang na para makulong at para pagbayaran yung kanya mga kasalanan. Kaya nga sabi dito, basahin po natin yung quote-in-quote mga kababayan. Gusto ni Robin ikulong ang mga 10 taong o 10 years old. Pero ang 64 years old na si Bato de la Rosa na akusado sa mass murderer ay pinatakas niya. Presyo para sa mga bata, pero takas para kay Bato. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayun yung sabi dito mga kababayan, Kaya hindi rin may kakailan na nasusoplak si Robin Padilla sa usaping yan. Kaya nga para sa akin mga kababayan na much better, Senator Robin, ipakulong mo muna si Bato bago mo isulong yung panukalang batas mo na yan. Hindi ako against dyan mga kababayan. Pero dapat kasi ang batas pantay sa lahat. Kahit pasabihin na ikaw ay naging senador, kahit pasabihin na ikaw ay naging presidente, basta nagkaroon ka ng kasalanan, dapat makulong ka. Lalo na kung mapapatunayan, yung kasalanan mo ay totoo. Diba dapat managot ka? At dapat ganon ang gawin ni Senator Robin Padilla kaysa magsalita ka ng kung ano-ano,
kaysa atupagin mo yung kung ano-ano, dapat ang una mong gawin, papanagutin mo yung kaibigan mo bago mo isulong itong gusto mong mangyari na pag-amyenda sa juvenile. Di po ba mga kababayan? Kaya nga sa totoo lang, hindi ko nga alam kung nasa saan ba yung tamang pag-iisip nitong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kaya nasusopla kayo ni Yorme eh. Kasi nga mga kababayan, kung ano-ano ang pinaggagawa, buti na nga lang itong si Yorme, puro trabaho at sinusuportahan ang mga programa ni PBBM. Samantalang itong mga kaalyado ni Duterte, wala nang ibang ginawa kung hindi guluhin ang gobyerno ni PBBM. So payo ko kay Senator Robin Padilla, kaysa pagtuunan niya yung pag-amyenda sa juvenile, much better papanagutin niya muna si Senator Bato. Ako, hindi ako tumututol mga kababayan, at lagi ko nga sinasabi na dapat amyendahan na at silipin etong juvenile. Mga kababayan, para na sa ganon, mapapanagot din naman yung mga minor de edad na nakakagawa ng matinding kasalanan mga kababayan. Kasi yung iba mga kabataan hindi na po talaga natatakot makulong eh. Dahil nga ang alam nila mga kababayan, kapag gumawa sila ng kasalanan, malaking posibilidad na maabsuelto sila. At hindi sila makukulong dahil sa kanila mga kasalanang ginawa dahil nga po doon sa juvenile. So para sa akin, much better amyendahan. Ano po, so ngayon mga kababayan, ito tuloy pa natin dito kasi sinoplak ni Yorme, yun ang harap-harapan yung mga DD-shit mga kababayan dahil suportado ni Yorme yung ginagawang trabaho ni PBBM. So ito, i-play po natin. Sa inyo, nung dating ako'y naging inyong mayor, immediately, we implemented it at kahit wala tayong pera, ipinanghingi ko. Siguro, ngayong hapon, iparating ninyo ang init ng inyong palakpak at pasasalamat kay President Bongbong Marcos Jr. Sama sa pakiramdam ni Banat Bay niyan. At saka mga DD-shit kasi mga kababayan, nung eleksyon daw, kasama ni Yorme si Sara Duterte. Pero mga kababayan, ang ngayon daw, sinasabi ng mga DD-shit na mas sinusuportahan ni Yorme yung ginagawa ng Marcos administration. Paano ka ba naman hindi susuporta kay PBBM? Puro pagtatrabaho ang ginagawa ni Presidente kaysa makipagtalo kay Sara Duterte. Diba? Nakadali ako. Maling anda. 500 million pesos para itayo ang pamantasang lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences Building. Diba? So, plak. Ano ang halaga nito sa sinasabi ko sa inyo? Kung dati-rati hanggang 300 lang na estudyante ang kaya nating yakapin sa PLM Intramuros. Ako, sinasabi ko sa inyo, noon pa man ako, kritiko ko ni Yorme mga kababayan at hindi ko siya sinuportahan ng mga nagdaang eleksyon. Pero mga kababayan, sa nakikita kong pagsuporta niya kay PBBM, diba sabi ko nga, pagkatama yung ginagawa, pagkasuportado ang gobyerno, suportahan din natin. Kasi para naman talaga yan sa mga kababayan Pilipino po natin at saka tapos na naman yung eleksyon eh. Mga kababayan, ngayon makikita natin, suportado niya si Presidente, kung ano yung ginagawa ni PBBM sa Maynila, susuportahan natin itong ginagawa maganda ni Yorme para suportahan si PBBM. Ngayon, kaya na nating akapin 5,000 students, future doctors and nurses, and all other allied health sciences courses. Ano? Wala Masakit na ba ang puso ng mga DD-shit dyan? pa tayong pera niyan. Maraming salamat, Executive Secretary Ralph Recto. Maraming salamat, DBM, Department of Budget and Management. Maraming salamat, President Bongbong Marcos. Ano ka ba, Yorme? Ayaw makita yun ng mga DD-shit, masasaktan yung mga yan. Ayaw nilang nakikitang nagtatagumpay si PBBM kasi masakit sa dibdib nila yan.
'Diba? Tayo na ayaw ni Sara Duterte yan kasi nga malaki ang inggit ni Sara Duterte dito po kay dito kay PBBM, kaya ayaw nilang makikitang magtatagumpay si PBBM. Kaya nga para sa akin mga kababayan yan, eto pa yung isa. Grabe to talaga mga kababayan, no? Kaya para sa akin, mas lamang talaga mga kababayan yung taong nagtatrabaho. Tama naman yung sinasabi dito ni Yorme. Diba? Dahil sa pakikipagtulungan niya sa presidente, nakakakuha siya ng mga proyekto na makakatulong sa mga taga Maynila. Maraming matutulungan ng mga estudyante na future doctor ang eskwelahang ito na itinatayo. Mga kababayan, at higit sa lahat, alam naman natin na yung iba sa mga miyembro ng gabinete ni PBBM, puro pagtatrabaho talaga ang ginagawa. At nagkakaroon nga talaga ng resulta yung pagtatrabaho na yon na ginagawa ng gobyerno ni PBBM. Katulad na lamang po mga kababayan, kung matatandaan nyo yung dito po sa Occidental Mindoro, yung putol na tulay na binisita ni Secretary Vince Dizon noon. Ngayon mga kababayan, ayos na. Ito, i-play po natin. Walang iya naman oo. Ayan yung binisita niyan tulay noon mga kababayan, putol. Wala kasi magasakit mga tao, yan ang problema. Paano pag tagulan? Di ba, Ayan, syempre ang taas ng tubig siya. Kita nyo, binubuhat pa yung motor 3 taon na nakatenga to. Hindi to pwedeng hindi matapos this year kasi mag-expire ang pondo nito. Ayan na ngayon. Nung binalikan niya mga kababayan, nung June 25, 2026, kasi yan po yung opening nung tulay. Nung binalikan niya, ito na yung tulay mga kababayan na binisita niyang putol. Ayan buo na. Diba? Nakakadaan na yung motor, light vehicles. Pwede na. Itong Sigman tsaka yung Kamulong, matatapos na yan. Next year, tapos na yan. Tapos na. Konkreto na yan lahat next year. Diba? Walang iya naman oo. Yan nung binisita niya noon yung tulay mga kababayan, yung tulay putol. Nung kailan niya ba binisita to? Parang Hulyo 15. Binisita niya mga kababayan itong tulay. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. And then nung binalikan niya, hindi pala, February 19, 2026, niya binisita yung tulay, in-inspection niya yung tulay mga kababayan. And then nung binalikan niya ulit, nabuo na yung tulay mga kababayan. Ito. Sakit mga tao, yan ang problema. Paano pag tagulan? Di ba, syempre ang taas ng tubig siya. Mataas daw yung tubig, sabi mo. 3 taon na nakatenga to. Hindi to pwedeng hindi matapos this year kasi mag-expire ang pondo nito. 3 taong nakatenga. Binisita niya mga kababayan, February 2026, tapos nung binalikan niya nung June 25, 2026, tapos na po yung tulay. Okay, Ayan tapos din. Makakadaan na yung motor, light vehicles. Pwede na. Itong Sigman tsaka yung Kamulong, matatapos na yan. Next year, tapos na yan. Wala, ang kaganda ho, sir, kung ganun ho. Tapos na. Konkreto na yan lahat next year. Grabe no? Napakalupit talaga mga kababayan ni na Secretary Vince Dizon. Napakalupit talaga ng ating mahal na presidente. Kaya nga yung mga nangurap nung una nung proyektong ito, dapat talaga mapapanagot na. 'Di ba? Dapat talaga mapapanagot na. At buti na nga lang mga kababayan na ilagay si Secretary Vince Dizon bilang secretary ng DPWH. Kita nyo naman, yung mga binisita niyang proyekto, unti-unti nang nagkakaroon mga kababayan ng pagbabago. At talagang natatapos nga. Katulad nitong tulay na ito, binisita niya February, nung binalikan niya kahapon, June 25, 2026 mga kababayan, ayos na, buo na yung tulay. So ganyan po kabilis ang Marcos administration sa pagpapatupad at paggawa nito pong mga infrastructure project, katulad po mga kababayan itong mga tulay na ito, at saka personal na nagdilibot ang ating mahal na presidente para siguraduhin mga kababayan na talagang naisa sa ayos yung mga proyekto ng gobyerno, katulad nito pong mga drainage mga kababayan na ginagawa dito sa may Quezon City. So ito, i-play po natin.
Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao, yung malalaki na tubo na dinagay natin Mga culvert, ika nga mga kababayan, yan yung mga malalaking imbornal. para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati. Yung mga nakikita Alam niyo kung tutuusin naman talaga mga kababayan, ang isa sa pinakakailangan lang talaga nating gawin, especially sa mga lugar na binabaha katulad ditong Kamaynilaan, dapat talaga mga kababayan linisin yung mga kanal. Yan talaga yung isa sa pinaka dapat pangunahing gawin. Yung mga baradong kanal linisin para nang sa ganun kapag bumaha, mas makakadaan ng maayos yung tubig. At especially kung may mga sirang flood control o saka ayusin mga kababayan. At yung mga dapat lagyan ng flood control, lagyan ng matitibay na flood control. Para nang sa ganun hindi nasasayang yung pera at pondo na inilalaan ng ating pamahalaan. So ngayon, eto, personal na nag-iinspeksyon ng ating mahal na presidente para masigurado na ayos yung mga proyekto. Tigit sa lahat mga kababayan, alam naman po talaga natin na ang ating mahal na Pangulo ay hindi po tumitigil na tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. Katulad na lamang po mga kababayan, itong ibinibigay na ayuda ng ating pamahalaan dito po sa kalsada sa mga kababayang Pilipino po natin. Lalo na yung mga PUB drivers at mga riders na kung saan mga kababayan maliwanag naman po na masabi nga dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, mahigit 1.8 million PUB drivers at riders ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng programa ng pamahalaan sa pangunguna ni PBBM. So sabi pa dito mga kababayan, walang maiiwan sa pamamahagi ng ayuda. Patuloy ang payout, operasyon ng DSWD upang matiyak na makakarating ang ayuda sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo bago matapos ang buwan. Sabi pa dito mga kababayan, PBBM naghatid ng tulong sa transport sector na kung saan talagang napakinabangan nga na mga kababayang Pilipino po natin, yung mga driver ng PUB, mga tricycle driver, mga kababayan at yung mga riders. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Mahigit 1.8 million transport workers na tulungan. Libo-libong jeepney, TNBS, delivery at motorcycle taxi drivers ang nabigyan ng agaran tulong upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin mga kababayan. Sabi pa dito, sa pakikipagtulungan ng DSWD at LGUs, mas maraming transport workers ang natulungan sa buong bansa. Sa ilalim ng direktiba ni PBBM, DSWD naglabas ng 9 billion cash assistant para po sa mga kababayang Pilipino po natin na benepisyaryo po sa transport sector. So ito, kung makikita nyo, malaking bagay po ito sa mga kababayang Pilipino po natin at yan yung isa sa ginagawa ng ating mahal na presidente. So ngayon, bukod pa po dyan, maliwanag din naman mga kababayan na ang isa sa tinututukan ng ating mahal na presidente ay ito pong walang gutom kitchen. Na kung saan sabi nga dito, basahin po natin, walang gutom kitchen lunch. Walang gutom kitchen open in Cebu City to feed help hundreds of street dwellers. Bukod sa pagkain, nag-aalok din ng programa ng iba pang serbisyong makakatulong sa mga benepisyaryo. Sabi pa dito, walang gutom kitchen nag-open na o sinimula na mga kababayan dito daw po sa Cebu. Walang gutom kitchen open in Cebu City to feed help hundreds of street dwellers. Ang walang gutom kitchen ay nagsisilbing ligtas na lugar kung saan maaaring makakuha ng pagkain ang mga nangangailangan. So dire-diretso po itong operasyon ng walang gutom kitchen. Sabi pa dito, inaasahang makikinabang dito ang daan-daang street dwellers at iba pang individual na nakakaranas ng matinding kahirapan. Ano po dyan po sa Cebu? Tuloy pa natin. Layunin ng programa na mabawasan ang bilang ng mga nagugutom at bigyan ng sapat na nutrisyon ang mga benepisyaryo araw-araw. So bukod po sa pagtulong ng ating mahal na presidente na mabigyan ng ayuda yung mga kababayang Pilipino po natin sa kalsada,
yung mga PUB drivers at yung iba pa mga kababayan, isa rin sa tinututukan ng ating mahal na presidente na wag magutom yung mga kababayan po nating nangangailangan. Ano po, especially dito po sa Cebu kasi binuksan na po yung walang gutom kitchen dito po sa Cebu mga kababayan. So ngayon bukod pa po dyan, sabi pa dito, binuksan sa Cebu ang walang gutom kitchen upang magbigay ng libreng pagkain at suporta sa mga nangangailangang mamamayan. So kung mapapansin po ninyo, na andito ang ating mahal na presidente at sinisigurado na talagang dire-diretso ang operasyon mga kababayan ng walang gutom kitchen. Ano po? So sabi pa dito, tuloy pa natin. Ito pa yung isa mga kababayan sa talagang pinakatinututukan din ng ating mahal na presidente, yung pagbibigay ng dagdag seguridad sa ating mga paaralan dahil nabalitaan nyo naman yung kaliwat kanan mga kababayan na nangyayaring karahasan sa iba't ibang paaralan dito po sa ating bansa. So ngayon, sabi po dito, Marcos demands action as campus violence escalates. Sabi po dito mga kababayan, no longer safe, shocking latest school shooting sparks, outrage security crackdown. Sabi pa dito, defending safe spaces, Marcos Gatchalian push for urgent campus security reforms. Kasi nga kailangan talaga mga kababayan na yung mga paaralan po natin talaga may mga security guard din at meron din mga kababayan mga nagbabantay para nang sa ganon maiwasan po yung mga karahasan na nangyayari dito po sa iba't ibang paaralan dito sa ating bansa. So tuloy pa natin. Sabi pa dito, from Cavite to Leyte, lawmakers condemn surge of violence inside Philippine school. Tuloy pa natin. Security tighten nationwide as Malacanang response to Heroic Tacloban shooting mga kababayan. So alam naman natin, naging mainit na usapin mga kababayan ito nangyaring pamamaril dito po mga kababayan sa Tacloban. At ayaw na pong maulit yan ng ating mahal na presidente, kaya nga nagpasya ang ating mahal na presidente na talagang magdagdag ng seguridad dito po sa ating mga eskwelahan kasi nga ayaw na po ni PBBM na maulit yung nangyari dyan po sa Tacloban. So yan po yung mga tinututukan ng Marcos administration para nang sa ganon masigurado na ligtas yung mga estudyanteng kabataan at higit sa lahat masigurado na nasa maayos na kalagayan yung mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga issue po na ito na pinag-usapan po natin mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.